The Mysterious Intern. Kabanata 79. Umalis na ang mga eksperto mula sa Wellington Hospital, ngunit ang kanilang pagbisita sa China ay nag-iwan ng malaking marka at mainit na usapan. Ang mga balita at usap-usapan tungkol sa kanilang paglalakbay, lalo na ang tungkol kay Brian Ye, ay patuloy na kumakalat sa internet at sa iba't ibang media. Lalo na pinag-uusapan ang nangyari sa exchange meeting kung paano pinatahimik ni Brian Ye ang mga mayabang na eksperto mula sa Wellington. Paulit-ulit niyang ginamit ang kanyang talino sa pagsasalita upang kontrahin ang kanilang mga maling akala at diskriminasyon laban sa China. Ipinaglaban niya ang karangalan at dignidad ng mga doktor ng Chinese nation, at ipinamalas ang kanilang world-class na galing sa huling pampublikong operasyon. Gumawa siya ng isang himala, at natapos ang isang operasyon na imposible para sa mga eksperto ng Wellington Hospital. Ito ang mga epekto na nakikita ng lahat. Ngunit sa likod ng mga eksena, maraming pangyayari ang naganap na hindi batid ng ordinaryong tao, mga pangyayari na bunga rin ng pagbisita ng Wellington Hospital sa China. Halimbawa, si Director Julio Feng ay nakatanggap ng malaking gantimpala at papuri mula sa kanyang mga superiors dahil sa kanyang mahusay na pagganap sa pagbisita ng Wellington Hospital. May posibilidad pang ang tumaas ang kanyang posisyon sa mga susunod na araw. Bilang host, si Vice Dean Manuel Zhao ng North Suburbs 3rd Hospital ay pinuri at ginantimpalaan din. Bagamat hindi magbabago ang kanyang posisyon, tataas naman ang kanyang compensation. Bilang direktor ng isang maliit na ospital sa North Suburb, tatanggap siya ng kaparehong benepisyo ng mga direktor ng malalaking ospital sa Yanjing City. Ngunit para kay Vice Dean Manuel, hindi ang kanyang personal na gantimpala ang nagpasaya sa kanya, kundi ang pagkakataon na umunlad ang Beijing 3rd Hospital. Matagal nang may 3 ospital sa Northern Suburbs, ang 2nd Hospital, ang 1st Hospital, at ang 3rd Hospital. Bumubuo ang mga ito ng isang 3-legged medical system, kasama pa ang ilang mas maliit na second-class na ospital. Sa 3 ospital, ang 3rd Hospital ang masasabing pinakamahina. Umangat lamang ito nang dumating si Dr. Allison Zhao at nagdala ng pagbabago sa kanyang personal na impluensya. Ngunit mas mahina pa rin ito kaysa sa 1st Hospital, na siyang sinusuportahan ng Northern Suburban Government. Kaya naman, hindi madali para sa 3rd Hospital na umunlad. Dahil dito, matagal nang nahihirapan ang 3rd Hospital na umunlad. Matagal nang gustong umunlad ni Vice Dean Manuel at makalagpas sa mga limitasyong ito, ngunit hindi niya magawa. Hindi lamang sa usapin ng pulisya, kundi pati na rin sa suporta, at sa iba pang aspeto tulad ng pagkuha ng mga doktor. Paano siya makakakuha ng mas mahuhusay na doktor? Wala siyang maisip na paraan. Ngunit ngayon, dahil sa pagbisita ng Wellington Hospital, nasira ang lahat ng mga limitasyong ito. Matagal na siyang nag-a-apply para sa pagpapalawak ng 3rd Hospital para madagdagan ng 3 gusali at magamit ang isang bakanteng lote. Ngunit hindi ito maaprubahan. Ngunit ngayon, inaprubahan na ito ng mga leader ng Northern Suburbs. Bagamat sinabi ng Northern Suburbs Government na hindi sila makakatulong ng malaki sa pagpapalawak ng ospital at limitado lamang ang kanilang suporta, sapat na ito para kay Vice Dean Manuel. Hindi niya inaasahan na aasa siya sa gobyerno para sa lahat ng bagay. Ang pagtitiwala sa sariling kakayahan ang pinakamahalaga. Basta't may pahintulot ang gobyerno at suporta sa mga usaping may kinalaman sa pulisya, mahahanap niya ang paraan upang malutas ang iba pang problema. Mas maraming solusyon kaysa problema. Ito ang kanyang paniniwala sa buhay. Pagdating naman sa mga doktor, nalutas din ito dahil sa impluwensya ni Brian Ye sa interview sa Wellington Hospital. Sa panahong ito, halos hindi na nakahinga ang personnel department ng Beijing 3rd Hospital sa dami ng resumes na kanilang natatanggap. Bukod pa rito, nagulat sila na bukod sa mga resumes ng mahuhusay na graduates mula sa mga medical school, nakatanggap din sila ng resumes mula sa mga mahuhusay na doktor na may maraming taon ng karanasan. Mayroon pang ang mga assistant director level na doktor na nagsumite ng resume. Basta't dumating ang mga doktor na ito, magagamit na agad sila, at kaya na nilang tumayo sa kanilang sariling mga paa. Ito ang labis na ikinagulat ni Vice Dean Manuel, mas masaya pa siya kaysa sa kanyang personal na pagtaas ng posisyon at gantimpala. Sa suporta ng gobyerno at sa pagdating ng mga bagong talento, halos kampante na si Vice Dean Manuel sa pag-unlad ng Beijing 3rd Hospital. Sa loob ng 3 hanggang 5 taon, sa tulong ng mga natatanging resources, malalampasan nila ang Beijing No. 1 hospital at Beijing No. 2 hospital at magiging top hospital sa Northern Suburbs. Para kay Vice Dean Manuel, hindi ito imposible. Dati, hindi niya ito pinapangarap, ngunit ngayon, ang maging isang kilalang ospital sa Yanjing City ay mukhang posible na.
Habang nagtatamasa ng mga magagandang sorpresa na dulot ng kanyang personal na gantimpala at ng pag-unlad ng Beijao Third Hospital, hindi nakalimutan ni Vice Dean Manuel ang kabayanihan ni Brian Ye. Alam niya na ang kanyang tagumpay at ang tagumpay ng Beijao Third Hospital ay dahil kay Brian Ye. Ang pagkakataon na malagpasan ang mga limitasyon at umunlad ang North Suburb Third Hospital ay dahil kay Brian Ye. Kung hindi dahil sa perpektong performance ni Brian Ye sa pagtanggap sa mga eksperto ng Wellington Hospital, hindi magiging madali ang proseso, at hindi ito magiging perpekto. Gaya ng sinabi ni Dean Charles Carlos, pinili nila ang 3rd Northern Suburb Hospital dahil sa misteryosong Dr. Brian Ye. Kung walang pagbisita ang Wellington Hospital, walang credit para sa pagtanggap, at walang perpektong performance si Brian Ye, hindi mapapansin ng mga leader ang kanilang Northern Suburb 3rd Hospital, at hindi sila bibigyan ng malaking suporta. At ang pagdating ng mga bagong talento ay dahil sa personal na impluensya ni Brian Ye. Bukod sa paghahanda ng malaking bonus para kay Brian Ye, nagdesisyon na si Vice Dean Manuel na tulungan si Brian Ye na ma-promote bilang Deputy Director. Sa normal na sitwasyon, si Brian Ye ay wala pang 6 na buwan na nagtatrabaho sa China, at imposible na ma-promote siya sa ganitong posisyon. Ngunit dahil sa kanyang mahusay na performance sa pagbisita ng mga eksperto ng Wellington Hospital, mayroon siyang pagkakataon na gamitin ito upang maisulong si Brian Ye. Bukod pa rito, bukod sa paghanga at suporta ni Director Julio Fang, ayon kay Director Julio Fang, humahanga rin ang mga leader kay Brian Ye. Kaya naman, mas magiging madali para sa kanya na malutas ang problemang ito. Ano? Dr. Ye, aalis ka na sa 3rd Beijao Hospital. Nang marinig ni Dr. Thomas Wang ang sinabi ni Brian Ye, napatayo siya mula sa kanyang upuan, nanlaki ang mga mata, at napabulalas. Opo, Director Wang, pasensya na po talaga, nagdulot ako ng abala sa inyo sa panahong ito. Makikita sa mukha ni Brian Ye ang paghingi ng paumanhin. Dr. Ye, bakit? Bumalik sa kanyang ulirat si Dr. Thomas Wang at tumingin kay Brian Ye nang hindi maintindihan. Kahit na ayaw mo nang manatili sa departamento natin ng respiratory medicine, pwede ka namang lumipat sa departamento ni Vice Dean Manuel, hindi ba? Bakit kailangan mo pang umalis sa Beijao Third Hospital? Matapos malaman ni Dr. Thomas Wang na si Brian Ye ang misteryosong Dr. Y, at matapos niyang masaksihan ang kahangahangang operasyon ni Brian Ye, inaasahan na niya na hindi na magtatagal si Brian Ye sa Department of Respiratory Medicine. Kahit gustuhin pa ni Brian Ye, hindi papayag ang mga leader ng ospital na sayangin ni Brian Ye, isang batang doktor na may kahangahangang surgical technique at magandang kinabukasan, ang kanyang oras sa Department of Respiratory Medicine. Ngunit akala niya ililipat lang si Brian Ye mula sa Department of Respiratory Medicine patungo sa neurosurgery. Base sa mga sinabi ni Brian Ye noong interview sa mga reporters, ganito rin ang kanyang inaasahan. Hindi niya inaasahan na aalis na mismo si Brian Ye sa North Suburb 3rd Hospital. Director Wang, gusto ko lang maging isang doktor na tahimik na nagpapagaling ng mga sakit at naigal iligtas ng buhay, ngunit nakita nyo naman na ngayon, kung mananatili ako sa North Suburb no. 3 hospital, saan pa ako makakapagpagaling ng sakit at makakapagligtas ng buhay? Ngumiti nang walang magawa si Brian Ye. Matapos umalis ang mga eksperto mula sa Wellington Hospital, gusto pa rin niyang magpanggap na walang nangyayari. Bago siya tuluyang umalis sa North Suburb no. 3 hospital, babalik muna siya at magtatrabaho ng ilang araw para makatulong pa rin siya sa North Suburb no. 3 hospital. Ngunit hindi pa man siya nakakapagbukas ng klinik, sumabog na ang kanyang account, at maraming tao ang tumatawag sa mga kasamahan niya sa Respiratory Medicine Department para humingi ng tulong na magpa-arrange ng registration. Nagreklamo na ang mga doktor at nurses. Hindi pa iyon ang pinakamalala. Ang mas nakakagulat pa ay maraming reporters at fans ang pumunta sa 3rd Northern Suburb Hospital para harangin si Brian Ye. Halos nagkagulo ang trabaho sa Beijao 3rd Hospital. Sa huli, ipinadala ang SG. Mang ng North Suburb no. 3 hospital, at sa tulong ng panghihikayat ni Brian Ye, napaalis din ang lahat. Ngunit hindi na naglakas loob na magpakita si Brian Ye sa North Suburb no. 3 hospital, at hindi na siya naglakas loob na magtrabaho at magbukas ng klinik. Nang marinig ni Dr. Thomas Wang ang sinabi ni Brian Ye, hindi niya maiwasang matahimik. Alam niya ang kaguluhan na dulot ni Brian Ye. Siya mismo ay nakatanggap ng hindi bababa sa 10 tawag na humihingi ng tulong para ma-arrange ang interview kay Brian Ye at ang kanyang number. Hindi rin niya inaasahan na ganito kalaki ang impluensya ni Brian Ye. Pagkatapos ng ilang sandali, tiningnan ni Dr. Thomas Wang si Brian Ye, siguro ayos lang kung magpalit ka ng departamento. Director Wang, sa tingin mo ba talaga ay ayos lang kung magpalit ako ng departamento?
Tumingin si Brian Ye kay Dr. Thomas Wang. Oh, pero, alam din ni Dr. Thomas Wang na ang sinabi niya ay para lamang aliwin ang kanyang sarili. Sa impluwensya at posisyon ni Brian Ye ngayon, kahit saang departamento siya lumipat, pareho lang din ang mangyayari. Ngunit ayaw talaga niyang umalis si Brian Ye sa 3rd Northern Suburb. Director Wang, naiintindihan ko ang inyong pagmamahal at kabaitan. Dati akong nagtatrabaho sa Beijao 3rd Hospital, at magiging taga Beijao 3rd Hospital pa rin ako sa hinaharap. Kung kailangan nyo ng tulong, tawagan nyo lang ako. Naiintindihan niya ang pag-aatubili ni Dr. Thomas Wang, at nginitian niya ito ng may pasasalamat. Dahil desidido ka na, hindi na kita pipigilan. Sa sitwasyon ngayon, hindi nga maganda kung mananatili ka sa Beijao 3rd Hospital, pero si Vice Dean Manuel, paano mo sasabihin sa kanya? Alam mo naman na pinapahalagahan ka rin niya. At saka, pagkatapos mong umalis sa Beijao 3rd Hospital, saan ka balak pumunta? May plano ka na ba? Hindi na siya pinigilan ni Dr. Thomas Wang, nag-aalala lang siya. Sa side ni Vice Dean Manuel, hahanap ako ng oras para sabihin sa kanya ng malinaw. Sa hinaharap naman, hindi ko pa naiisip. Balak ko munang magpahinga at maghintay na mawala ang atensyon ng mga tao. Nang banggitin si Manuel Zhao, muling nakita sa mga mata ni Brian Ye ang paghingi ng paumanhin. Napakabuti ni Manuel Zhao sa kanya. Mula sa mainit na pagtanggap noong una siyang dumating, hanggang sa pagiging katabi ni Dean Robert Zing sa mesa, hanggang sa Wellington. Palaging inaalagaan siya ni Manuel Zhao. Kabilang na rin dito na pagpasok pa lang niya, tinatamasa na niya ang sahod ng deputy director level. Alam niya na si Manuel Zhao ang may kagagawan nito. Kung hindi, kahit na alagaan siya ni Dr. Thomas Wang, hindi niya makukuha ang finances ng ospital na bigyan siya ng mas mataas na sahod. Tungkol naman sa kung ano ang mangyayari pagkatapos niyang umalis sa Beijao 3rd Hospital, hindi na siya masyadong nagkwento kay Dr. Thomas Wang. Sa totoo lang, hindi pa rin siya sigurado. Ang una niyang ideya ay mag-aral ng Chinese medicine kay Dr. Chin sa loob ng ilang panahon, at palakasin ang pundasyon ng Chinese medicine, ngunit hindi siya ang nagdesisyon tungkol dito, kundi si Dr. Chin, at hindi pa niya nakikita si Dr. Chin. Dahil nakapagdesisyon ka na, wala na akong masasabi. Basta, Dr. Ye, tandaan mo na ang Department of Respiratory Medicine, ang 3rd Beijao Hospital, ay palaging magiging tahanan mo. Kung may kailangan ka sa hinaharap, tawagan mo ako, limitado ang aking kakayahan at hindi kita masyadong matutulungan, pero sisikapin ko ang aking makakaya. Tumahimik si Dr. Thomas Wang, at hindi na nagsalita pa, inabot niya ang balikat ni Brian Ye. Director Wang, salamat po, gagawin ko po. Nang marinig ni Brian Ye ang sinserong salita ni Dr. Thomas Wang, hindi niya maiwasang magpakita ng emosyon sa kanyang mukha. Sige, hindi naman ito buhay at kamatayan. Dapat nasa Yanjing City ka pa rin sa hinaharap. Pwede tayong magkita-kita kapag may oras. Hindi na natin kailangang maging masyadong madrama. Sige na, sabihin mo na sa mga kasamahan natin, nag-aalala sila sa iyo. Noong nakaraan, may nanira sa iyo sa internet, at lahat sila ay nagtanggol sa iyo. Ngumiti si Dr. Thomas Wang at tinapik ang balikat ni Brian Ye. Sige po. Tumango ng masigla si Brian Ye. Hindi na kailangang sabihin ni Dr. Thomas Wang, pupunta talaga siya para magpaalam sa kanyang mga kasamahan. Noong nakaraan, lubos niyang naintindihan ang sitwasyon sa pamamagitan ng bibig ni Dr. Che. Nang marinig niya na marami sa kanila ang tumakbo sa opisina ni Dr. Cheng para humingi ng hustisya para sa kanya, maraming kasamahan ang sumubok na patunayan ang kanyang pagiging inosente sa internet. Nang makipagtalo sa mga naninira sa kanya, naantig talaga ang kanyang puso. Hindi siya nagtagal sa Beijao 3rd Hospital. Sa kanyang pananaw, ginawa lamang niya ang kanyang makakaya. Ngunit napakabuti ng lahat sa kanya. Nakakalungkot lang na si Dr. Cheng, ang lalaking iyon, ay tumakas. Kung hindi, pagbabayaran niya ito. Nang maisip ni Brian Ye ang nangyari noong nakaraan, nakita sa kanyang mga mata ang panghihinayang. Gusto sana niyang linisin si Dr. Cheng at bigyan ng kasiyahan ang mga kasamahan niya na inis kay Dr. Cheng. Ngunit ang ginawa ni Dr. Thomas Wang kay Dr. Cheng ay hindi sapat para maibsan ang kanyang galit. Ngunit hindi niya inaasahan na magre-resign at aalis si Dr. Cheng, kaya wala na siyang magagawa sa ngayon. Para magpasalamat at humingi ng paumanhin sa mga kasamahan sa mga departamento, at para magpaalam sa kanila, nagdesisyon si Brian Ye na imbitahan muli ang lahat ng kasamahan sa departamento para kumain, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya pinili ang Donghai Restaurant noong nakaraan. Sa halip, pinili niya ang Zuoc Xianlo malapit sa North Suburb 3rd Courtyard. Una, natatakot talaga si Brian Ye sa masigasig na si Mr. Zhang, at hindi talaga siya naglakas loob na pumunta sa East Sea Restaurant.
Pangalawa, pagkatapos ng huling insidente, naramdaman din ni Brian Ye na ang mga okasyon tulad ng East Sea Restaurant ay maaaring hindi kinakailangan. Ang mga kasamahan na talagang angkop para sa departamento, bukod pa rito, marami sa kanyang mga bagay ang nakalantad na ngayon sa paningin ng publiko. Dapat alam din ito ng mga kasamahan sa departamento, at hindi na kailangang magpaliwanag pa. Tungkol sa imbitasyon ni Brian Ye, karamihan sa mga kasamahan sa departamento ay agad na tinanggap ang imbitasyon sa unang pagkakataon. Ang ilan sa kanila ay abala at mabilis na tumugon. Sa huli, maliban sa ilan na talagang naka-duty, o talagang maliban sa mga hindi makakadalo kung mayroon silang ibang bagay sa bahay, ang iba pang mga kasamahan ay dumalo lahat sa pamamagitan ng appointment. Mahal kong mga kasamahan, talagang pinahahalagahan ko ang inyong pagpapahalaga. Nakakahiya na ang imbitasyong ito ay ipinadala ng Madalian ngayon. Gagawin ko ito bilang paggalang sa inyo. Tumingin si Brian Ye sa mga kasamahan na nakaupo sa ilang mesa, hindi niya maiwasang magpakita ng nagpapasalamat na tingin sa kanyang mukha. Itinaas niya kaagad ang baso ng alak at uminom ng diretso. Naantig talaga ang puso ni Brian Ye. Hindi niya inaasahan na sa gayong madali ang imbitasyon, ang mga kasamahan sa departamento ay talagang magiging napaka-face-saving at makakadalo ng maayos. Dr. Ye, batay sa dami ng iyong alkohol, hindi sapat ang isa, kahit man lang 3. Pinanood ng katabing doktor si Brian Ye na inumin ito lahat, at hindi niya maiwasang tumawa. Hindi ba, Dr. Ye, napakaliit ng 1 tasa para sa iyo. Sa tingin ko, hindi sapat ang 3 tasa, kahit man lang 5 tasa para magsimula. Ikaw ay talagang isang nangungunang mag-aaral ng Oxford University, at gayon din ang misteryosong surgical master na si Dr. Why? Matagal na tayong nagtatrabaho ng magkasama, at itinago mo ito ng husto, napaka-interesante. Hindi iyon. Kailangang pagmultahin muna ni Dr. Ye ang kanyang sarili ng 5 tasa. Bumagsak ang mga salita ng doktor, at ang iba pang mga doktor ay agad na nagsimulang magbo, lalo na ang mga malapit kay Brian Ye at may magandang relasyon. Sa aking puso, matagal na silang nagtatago sa kanila. Napakaraming bagay na hindi ko pinalampas, at lalo akong hindi nasisiyahan sa pagkakataong ito. Sige, 5 tasa, pagmumultahin ko muna ang sarili ko ng 5 tasa. Tumingin si Brian Ye sa mga nagbubulungan sa ibaba, ngumiti, at hindi umiwas sa pagkukunwari. Kinuha niya lang ang baso ng alak at uminom ng isa-isa. Para sa kanya, ang dami ng 5 baso ng alak ay walang anuman. Bagay. Kung ikukumpara sa pagkakaibigan ng mga kasamahan na ito, walang anuman ang pag-inom ng 5 baso ng alak. Bukod dito, ang pagbubulungan ng mga kasamahan na ito ay nagparamdam sa kanya ng init. Ipinakita ng pagbubulungan ng mga kasamahan na ito na wala silang maraming paghihiwalay at pag-aalis mula sa kanya dahil sa kanyang pagkakakilanlan, na nagpasaya sa kanya. Mabuti. Nang makita si Brian Ye na uminom ng 5 tasa ng sunod-sunod, masiglang pumalakpak ang isang grupo ng mga kasamahan, at ang mga mukha ng bawat kasamahan ay masaya at naantig. Ang hitsura ni Brian Ye ay nagparamdam sa mga kasamahan na ito na si Brian Ye pa rin ang orihinal na Brian Ye, o ang kanilang kasamahan na palaging may banayad ng ngiti sa kanyang mukha, hindi dahil siya ay si Dr. Y, dahil siya ay nagtapos sa Oxford. Ang mga high-achieving na estudyante, dahil sa kanyang kasalukuyang reputasyon at katayuan, ay hinahamak sila. Matapos magbukas ang kapaligiran ng piging ay agad na naging masigla. Bagamat pinagmulta na ni Brian Ye ang kanyang sarili ng 5 baso ng alak sa simula, ang mga hinaing ng lahat tungkol sa pagtatago ni Brian Ye sa kanyang pagkakakilanlan ay malinaw na hindi gaanong malalim. Matapos magsimula ang piging, ang bawat isa sa kanyang mga kasamahan ay tila agad na ito ay isang appointment at nagsimulang tumakbo upang tanungin si Brian Ye. Para sa mga kasamahan na ito na dumating upang magtanong tungkol sa mga krimen, alam din ni Brian Ye na hindi talaga sila nagtatanong tungkol sa mga krimen, ngunit sinamantala lamang ang pagkakataong ito upang makipag-inuman sa kanya, ngunit nagpahayag pa rin siya ng taos-pusong paghingi ng tawad sa kanila ng isa-isa. Ang pinong alak ay tuyo din. Tulad ng may kasabihan, dapat mong aminin kung ikaw ay nagkamali, at dapat kang tumayo ng tuwid kapag ikaw ay binugbog. Ang ilang mga bagay ay hindi nauugnay sa kanya. Halimbawa, siya ay si Dr. Y. Hindi nila ito tinanong. Hindi niya sinabi na normal iyon. Sa simula, aktibo rin niyang sinabi sa lahat ng kalahating nagbibiro na siya ang Dr. Y. Hindi lang nila ito pinaniniwalaan. Ngunit ang ilang mga bagay na hindi niya ginawa ng tama ay dapat kilalanin. Halimbawa, nagtapos siya sa Oxford University. Bagamat wala siyang anumang masamang intensyon, itinago pa nga niya ang ilang kabaitan sa kanyang puso, ngunit anuman ang dahilan, sinadya niya ito. Ito ay nakatago, ito ay isang katotohanan, dapat nating aminin ito.
Hindi lang inaasahan ni Brian Ye na ang sama ng loob ng mga lalaking ito sa kanya ay napakalalim, napakalupit ng isa-isa, at hindi sila sapat matapos siyang kunin ng isa-isa, tulad ni Dr. Che, Dr. Lee, at iba pa. Nagpalitan pa nga siya ng mga dahilan at binuhusan siya ng ilang round. Kahit si Nurse Olga Su, isang maliit na nurse na palaging napakabait sa kanyang puso, ay talagang dumating para makipaglaro, at nag-toast pa nga sa kanya ng 3 baso ng alak. Bilang resulta, pagkatapos uminom, si Brian Ye, na palaging lubos na nagtitiwala tungkol sa kanyang kapasidad sa pag-inom, ay hindi nakaramdam ng lasing sa loob ng mahabang panahon, hindi inaasahang nakaramdam ng bahagyang lasing. Sa kabutihang palad, ang kanyang formula sa mahabang buhay ay sumaira ilang panahon na ang nakalipas, at ang kanyang pangangatawan ay lubos na napabuti. Kung hindi, naramdaman ni Brian Ye na susuportahan niya ito nang hindi ginagamit ang kanyang panloob na enerhiya upang maubos ang alkohol. Hindi bababa sa isang ito. Mahal kong mga kasamahan. May gustong sabihin si Brian Ye sa lahat. Sa masiglang kapaligiran, sa wakas ay tumayo si Brian Ye nang maramdaman niyang sapat na ang kinain at ininom ng lahat at nagkaroon ng magandang panahon, handa na magpahinga. Sa pakikinig sa mga salita ni Brian Ye, ang bulwagan kung saan sumisigaw si Zexi sa kanya ay biglang tumahimik, at ang mga mata ng lahat ay nagtipon patungo kay Brian Ye. Inaanyayahan ko kayong lahat na lumabas ngayon. Bukod sa formal na pagpapahayag ng iyong pagkakasala sa lahat, gusto ko ring-eyed manda ka. Column. Sa pakikinig sa mga salita ni Brian Ye, ang kapaligiran sa piging ay agad na lumamig. Biglang nagyelo ang isip ng maraming tao, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay naging stagnant. Ang ilang mga tao na nakainom na ng isang tiyak na halaga ng alak, ay bigla ring nakaramdam ng mas matino. Aalis na ba talaga si Brian Ye? Bagamat marami ng tao ang naging psychologically prepared sa kanilang mga puso, nakaramdam pa rin sila ng kaunting hindi komportable sa kanilang mga puso nang harapin nila ito sa sandaling ito, lalo na ang mga malapit kay Brian Ye. Dapat malinaw sa lahat kung ano ang nangyari sa panahong ito. Sa aking kasalukuyang sitwasyon, natatakot ako na walang paraan upang manatili sa Beijao 3rd Hospital at makipagtulungan sa inyo. Nagpakita ng pag-aatubili ang mukha ni Brian Ye. Umalis sa 3rd Beijao Hospital. Dr. Ye, aalis ka na sa aming Beijao 3rd Hospital. Nang marinig ang sinabi ni Brian Ye, nagulat ang lahat. Akala nilang aalis si Brian Ye, ngunit akala nila ay lilipat lang si Brian Ye sa neurosurgery. Hindi nila inaasahan na ang mga salita ni Brian Ye ay nangangahulugang umalis sa North Suburb 3rd Hospital. Oo, ang layunin sa buhay na aking tinutugis ay talagang napakasimple. Gusto ko lang maging isang pangkalahatang doktor ng tahimik tulad ng dati. Ngunit sa ngayon, nananatili ako sa 3rd Beijao Hospital, maging para sa ospital o tama. Sa personal, hindi ito isang magandang bagay, kaya maaari akong umalis pansamantala. Nag-aatubiling ipinaliwanag ni Brian Ye sa lahat. Gusto lang maging isang ordinaryong doktor ng tahimik. Kung may ibang nagsabi ng mga salita ni Brian Ye, tiyak na iisipin ng mga kasamahan na ito na nagpapanggap sila, mararamdaman nila na nakamit na nila ang katanyagan, at sinasadya nilang sasabihin ang mga napakatalino na salitang ito upang balutin ang kanilang sarili. Ngunit para sa mga salita ni Brian Ye, walang ganoong ideya ang mga kasamahan na ito. Sila at si Brian Ye ay matagal nang nagtatrabaho ng magkasama. Alam ng lahat na ito talaga ang sinabi ni Brian Ye, dahil ganito karaniwan ang pagtatrabaho ni Brian Ye. Gustong-gusto talaga ni Brian Ye na gamutin ang mga tao at iligtas ang iba, at gustong-gusto niya talaga ang mga doktor. Sa trabahong ito, si Brian Ye ay isang taong pumupunta sa ospital para mag-overtime kahit sa mga break. Sa loob ng ilang sandali, natahimik ang lahat. Alam nilang nagsasabi ng totoo si Brian Ye. Napakalaki na ng reputasyon ni Brian Ye. Napakaraming pasyente ang pumupunta dito araw-araw. Kung mananatili si Brian Ye sa North Suburb no. 3 hospital hindi lamang siya nahihirapang gamutin ang sakit ng tahimik at iligtas ang mga tao, ngunit kahit na ang North Suburb 3rd Hospital ay magkakaroon ng malaking ulo. Ang pag-alis ay ang pinakamahusay na pagpipilian para kay Brian Ye, ngunit nakaramdam ng kaunting pag-aatubili ang lahat. Hindi mo kailangang malungkot. Hindi ako dapat umalis sa Yanjing. Sa makatuwid, maaari pa rin kayong magsama-sama ng madalas sa hinaharap. Bukod pa rito, kung mayroon kayong anumang bagay sa hinaharap, maaari rin kayong makipag-ugnayan sa akin. Hanggat makakatulong ako, gagawin ko ang aking makakaya. Nadarama na medyo seryoso ang kapaligiran, nagmamadaling ngumiti si Brian Ye. Dr. Ye, ito ang sinabi mo, huwag mo kaming kalimutan sa hinaharap. Si Nurse Sarah Lynn ang unang tumayo at sinabi kay Brian Ye. Oo, Dr. Ye, huwag mo kaming kalimutan.
Palagi kang magiging pagmamalaki ng aming departamento ng respiratory medicine. Kailangan mong bumalik kapag may oras ka. Sinabi rin ng iba pang mga doktor kay Brian Ye ng isa-isa. Mangyaring magpahinga, hindi ko kayo makakalimutan. Tumango ng husto si Brian Ye na may bahid ng pagpindot sa kanyang mukha. Gaya ng sinabi niya, itinaas niya muli ang baso ng alak at ininom ito sa isang bagsakan na hindi pa rin sinasadyang ginagamit ang kanyang panloob na enerhiya upang lutesin ang inumin. Maikli ang panahong ginugol sa lahat. Ngunit masaya talaga akong makilala kayo. Kung hindi kayo maniniwala sa akin, naranasan ko ang pinakamasayang buhay sa Department of Respiratory Medicine sa Beijing 3rd Hospital. Kaya, talagang nagpapasalamat ako sa lahat. Salamat. Dr. Ye, masaya rin kaming makilala ka. Ang makilala ka ay ang pinakapinarangalan na bagay sa aking buhay, Ginoong Lee. Itinaas din ng mga doktor at nurse sa Departamento ng Respiratory Medicine ang kanilang mga baso at sumigaw kay Brian Ye. Bagamat medyo nag-aatubili ang lahat na umalis si Brian Ye, gaya ng sinabi ni Brian Ye, pagkatapos ng lahat, hindi ito buhay at kamatayan. Nagpalit lang si Brian Ye ng lugar para magtrabaho, at kahit na hindi aalis si Brian Ye sa lungsod ng Yanjing City. Dagdag pa sa sinasadyang paggabay ni Brian Ye, ang kapaligiran ay mabilis na naging aktibo at masigla pagkatapos ng maikling paghihiwalay ng lahat, at hindi naging masyadong malungkot dahil sa balita na inanunsyo ni Brian Ye ang kanyang pag-alis. Sa huli, masasabing nagkaroon ng kasiyahan ang lahat. Sa panahon ng hapunan, maraming tao ang dumating upang magtanong tungkol sa susunod na kinaroroonan ni Brian Ye, at sinabi sa kanila ni Brian Ye kung ano ang sinabi niya kay Dr. Thomas Wang. Hindi masyadong nag-iisip ang lahat tungkol sa sagot ni Brian Ye. Naramdaman ng lahat na ang pagpili ni Brian Ye ay medyo normal. Tungkol naman sa kinabukasan ni Brian Ye, mas kaunti ang inaalala ng lahat. Alam ng lahat na sa napakahusay na kasanayan sa medikal ni Brian Ye, walang magiging problema saan man siya pumunta. Ito ay tiyak na isang magandang kinabukasan, at maliwanag din si Chen Cheng. Nang umalis sa mesa, niyakap ni Brian Ye ang mga kasamahan isa-isa, at pagkatapos silang paalisan, lumingon siya at naglakad patungo sa pintuan ng restaurant. Belch! Pagkalakad niya sa pasukan ng restaurant, habang umiihip ang paparating na hangin, biglang nakaramdam si Brian Ye ng pagdagsa ng alkohol, hindi niya sinasadyang dumighay, at isang pagsabog ng pagkahilo ang nagmula sa kanyang isip. Dahil ngayon ay nakikipag-inuman ako sa aking mga kasamahan sa halip na makipaglaban sa mga scum ni Dr. Cheng tulad noong nakaraan, kaya hindi sinasadya ni Brian Ye na gamitin ang kanyang panloob na enerhiya upang matuno ang alkohol, umiinom lamang sa kanyang sariling alkohol. Nadarama ang sigasig at lakas sa alak. At ngayon, dahil sa pagkakasala at nakakaantig na emosyon sa kanyang puso para sa mga kasamahan na iyon, si Brian Ye ay umiinom ng desperado, at ang dami na ininom niya ngayon ay mas malaki kaysa sa huling 2 beses. Kahit na si Brian Ye ay maaaring tawaging isang malaking halaga ng alkohol, ito ay medyo hindi na matitiis, ngunit kanina lamang dahil siya ay nasa bahay at dahil siya ay nasa masayang kalagayan, nagawa pa ring magpigil si Brian Ye. Ngunit ngayon pagkaalis niya sa bahay, umihip ang hangin, at agad na umakit ang diwa ng alak sa kanyang katawan. Bahagyang umindayog ang figure ni Brian Ye, at wala siyang malay na gustong kumapit sa isang bagay, ngunit pagkaunat niya ng kanyang kamay, direkta niya itong hinawakan sa langit, at biglang bumagsak ang kanyang buong figure. Ngunit nang babagsak na ang figure ni Brian Ye, isang manipis na figure ang sumugod mula sa gilid, lumitaw sa harap ni Brian Ye, at nilabanan ang pagbagsak ni Brian Ye. Sa sandaling mahuli ang figure ni Brian Ye, halos hindi sinasadya na kumunat ang mga kilay ni Nurse Olga Su, at ang ilan sa kanyang mahihinang balikat ay biglang lumubog. Ang figure ni Brian Ye ay hindi mukhang matipuno, ngunit si Brian Ye ay napilitang tumanggap ng pagsasanay mula noong siya ay bata pa, at siya ay nagsasanay ng husto sa nakalipas na 6 na buwan. Ang mga kalamnan sa buong katawan niya ay masasabing naging tempered, at ang timbang ay natural na hindi masyadong magaan. Kung hindi dahil sa sariling weight-bearing ni Brian Ye, at hindi dahil sa tuluyang pagbagsak ng buong tao, sa manipis na katawan ni Nurse Olga Su, hindi nito kayang tiisin ito. Kahit na ngayon, nararamdaman pa rin ni Nurse Olga Su na mas nagdusa siya sa kanyang mga balikat. Ang bigat ng kanyang katawan ay nagpaparamdam sa kanya na hindi siya makahinga. Sa kabutihang palad, ang malaking pressure na ito ay nawala lamang sa isang iglap. Sa sandaling bumagsak siya, si Brian Ye, na nakaramdam ng panganib, ay likas na nakabawi ng isang bakas ng kamalayan, wala sa loob na nagsimulang gamitin ang kanyang panloob na lakas, at nagsimulang balansehin at patatagin ang kanyang katawan, sa tulong ng balikat ni Nurse Olga Su. Nabawi ni Brian Ye ang kanyang tangkad halos kaagad. Nurse Su, hindi ka pa ba bumabalik?
Nang tumayo muli, nakita ng tingin ni Brian Ye si Nurse Olga Su sa kanyang harapan. Hindi niya maiwasang magpakita ng gulat sa kanyang mukha. Malinaw niyang naalala na si Nurse Olga Su ay naglalakad na ng ilang sandali, bakit nandito pa rin siya at tinulungan siya. Isang dakot. May naiwan ako, kaya bumalik ako para kunin ito. Namula ang mukha ni Nurse Olga Su. Aalis na nga sana siya kanina, at kahit ang kotse ay nasakyan na, ngunit pagkahinto ng kotse, naalala niya ang lasing na hitsura ni Brian Ye kanina, at palagi siyang nakaramdam ng kaunting pag-aalala at hindi mapakali, at hinayaan na lang ang umalis muli ang kotse. Naglakad pabalik muli. Bilang resulta, hindi niya inaasahan na sa pagbalik niya, nakita niya si Brian Ye na lumalabas sa restaurant na halos bumagsak sa lupa. Ngunit natural na hindi niya sasabihin kay Brian Ye na bumalik siya dahil medyo nag-aalala siya sa kanya. Oh, nakuha mo na ba ang mga bagay? Hindi masyadong nag-isip si Brian Ye, ngunit nagtanong ng may pag-aalala. Kunin mo, huwag kang mag-alala sa akin, ayos ka lang ba? Matapos sabihin ni Nurse Olga Su ng malabo, ibinalik niya ang paksa ng direkta kay Brian Ye, na may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Ayos lang ako, walang anuman sa akin ang kaunting alak na ito. Ngumiti si Brian Ye. Kanina lang pinatakbo niya ng kaunti ang longevity secret art, at ang ilan sa kanyang alcohol energy ay naalis. Nararamdaman niya ngayon na mas malinaw ang kanyang isip. Hindi bababasa, hindi na niya nararamdaman ang pagkahilo na naramdaman niya kanina, at nagagawa niyang mapanatili ang pangunahing normalidad. Kumilos at mag-isip din. Walang anuman. Halos bumagsak ako sa tiyan ko kanina at kinain ng dumi. Ito na ang oras na ito, at patay pa rin ang bibig ng pato. Sinusuportahan pa rin ang bayani, alam kong hindi ko siya tutulungan kanina, hayaan siyang tikman ang lasa ng pagkain ng lupa. Nang marinig ang mga salita ni Brian Ye, hindi napigilan ni Nurse Olga Su na kulutin ang kanyang mga labi. Ngunit alam din niya na si Brian Ye ay isang lasing at hindi nag-abala na alagaan siya. Medyo hindi lang siya nasisiyahan, malinaw na hindi ako makakainom ng sobrang alak, kaya bakit ka pa rin umiinom ng sobra? Bihira para sa lahat na maging masaya ngayon, kaya uminom ako ng higit pa. Alam ni Brian Ye na si Nurse Olga Su ay dahil sa eksena kung saan halos bumagsak siya, kaya naisip niya na umiinom na siya ng sobra. Nang marinig ang medyo nag-aalala na tono ni Nurse Olga Su, hindi napigilan ng kanyang puso ang isang init, at hindi niya ipinaliwanag kay Nurse Olga Su. Sa katunayan, hindi mahalaga kung bumagsak siya kanina, ngunit isang nagpapasalamat na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha, nagpapasalamat talaga ako sa iyo kanina. Saan ka nakatira? Ihahatid na kita. Binaliwala ni Nurse Olga Su ang nagpapasalamat na tingin ni Brian Ye, ngunit tinanong si Brian Ye. Ang bahay ko ay, Nurse Su? Ayos lang talaga ako, makakabalik ako mag-isa. Wala sa loob na gustong sumagot ni Brian Ye. Nang dumating ang mga salita sa kanyang mga labi, bumalik siya sa kanyang ulirat at ipinaliwanag kay Nurse Olga Su. Saan? Binaliwala ni Nurse Olga Su ang mga salita ni Brian Ye, lumaki ang kanyang mga mata. Hindi niya kayang tumayo sa kanyang mga paa pagkatapos uminom, at malapit na siyang bumagsak sa lupa. Paano siya makatitiyak na babalik si Brian Ye ng mag-isa? Nakatira ako sa Bawayuan Community. Tiningnan ni Brian Ye ang matigas na ekspresyon ni Nurse Olga Su, at sa wakas ay ngumiti ng mapait at iniulat ang kanyang address. Maghintay ka rito ng ilang sandali, tatawag ako ng kotse. Pagkatapos makuha ang sagot, binigyan ni Nurse Olga Su si Brian Ye ng isang utos at nagmadaling naglakad sa intersection sa unahan para tumawag ng taxi. Nang makita si Nurse Olga Su na nagmamadaling tumawag ng kotse mula sa likod, hindi maiwasan ni Brian Ye na makaramdam ng bahagyang init sa kanyang puso. Bagamat hindi talaga niya kailangan na alagaan siya ni Nurse Olga Su bilang isang lasing, ito ni Nurse Olga Su ang pag-aalala na ito ay labis pa ring nagpakilo sa kanya. Auntie Su, okay lang ba siya? Nakaupo sa taxi, tiningnan ni Brian Ye si Nurse Olga Su sa tabi niya, at nagtanong ng may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Mula nang dumating ang eksperto mula sa Wellington Hospital, abala na siya, at hindi pa siya nakakadalaw kay Ginang Su sa loob ng mahigit 10 araw. Okay lang siya, dapat ma-discharge na siya sa ospital sa loob ng ilang araw, salamat sa iyong pag-aalala. Hindi inaasahan ni Nurse Olga Su na magtatanong si Brian Ye tungkol sa sitwasyon ng kanyang ina kahit na pagkatapos uminom ng napakaraming alak, hindi niya maiwasang maantig. Mabuti naman, kausapin mo si Auntie, dadalawin ko siya kapag natapos ko ang aking trabaho sa mga araw na ito. Sa wakas ay binitiwan na ni Brian Ye ang sinabi ni Nurse Olga Su. Sige. Sinulyapan ni Nurse Olga Su si Brian Ye at tumango. Kung dadalawin man talaga ni Brian Ye ang kanyang ina o hindi, nagpapasalamat pa rin siya sa ganitong uri ng pagmamahal. Pagkatapos umalis sa third house, wala ka na bang talagang plano?
Ibinago ni Nurse Olga So ang paksa, na tinitingnan si Brian Ye na may bakas ng nag-aalab na mga mata. Bagamat sinabi sa iyo ni Brian Ye ng higit sa isang beses sa panahon ng pagkain na wala talaga siyang plano sa ngayon, palagi niyang nararamdaman na si Brian Ye ay hindi ang uri ng tao na walang plano. Siguro para mag-aral ng Chinese medicine sa loob ng ilang panahon. Tumahimik si Brian Ye sandali, at pagkatapos ay seryosong sinabi kay Nurse Olga So. Hindi niya pinag-usapan ang ideya o planong ito sa iba. Kahit noong tinanong siya ni Dr. Thomas Wang, hindi niya ito sinabi. Una, natatakot siya na maharangan si Dr. Thomas Wang at nag-aalala na maliligaw siya. Pangalawa, ito ay dahil sa insidenteng ito. May mga hindi tiyak na salik. Ngunit ngayon sa pagharap sa tanong ni Nurse Olga So, nagpa siya si Brian Ye na sabihin sa kanya ang ideyang ito pagkatapos mag-alinlangan. Pag-aaral ng traditional Chinese medicine. Natigilan si Nurse Olga So. Sige, sa tingin ko ganoon sa ngayon, ngunit hindi pa rin ito ganap na tiyak. Ngumiti si Brian Ye. Talaga bang gusto mo ang traditional Chinese medicine? Hindi maiwasan ni Nurse Olga So na magtanong. Gustong-gusto ni Brian Ye ang tradisyonal na Chinese medicine. Ito ay karaniwang walang lihim sa mga tao sa departamento ng respiratory medicine. Alam ng maraming tao na kinakain ni Brian Ye ang mga brick ng tradisyonal na Chinese medicine tuwing siya ay libre. Hindi pa nakakapunta si Brian Ye doon. Sa panahon ng outpatient clinic, maraming doktor sa departamento ang lihim ding pinagtawanan si Brian Ye dahil sa libangan ni Brian Ye. Nang maglaon, nang pumunta si Brian Ye sa outpatient clinic, paminsan-minsan ay nakikita ng lahat si Brian Ye na may hawak na tradisyonal na aklat ng Chinese medicine. Ngunit hindi inaasahan ni Nurse Olga So na magkakaroon si Brian Ye ng gayong masidhing interes sa Chinese medicine. Ngayon, kapag ang kanyang kasalukuyang reputasyon sa larangan ng neurosurgery ay umuusbong, kapag gustong hukayin siya ng hindi mabilang na ospital, kailangang talikuran ni Brian Ye. Ang dakilang money na paraan ng neurosurgery ay ang pag-aaral ng Chinese medicine. Sige, gusto ko talaga. Maraming tao ang hindi umaasa sa Chinese medicine, ngunit sa tingin ko ang Chinese medicine ay isang napakahusay na gamot. Ang mga prospect sa hinaharap ay maaaring malampasan ang Western medicine. Seryosong tumango si Brian Ye. Talaga kang isang kakaibang doktor. Tiningnan ni Nurse Olga So si Brian Ye na may seryosong tingin, at hindi niya maiwasang magpakita ng kakaibang tingin sa kanyang mukha. Naramdaman talaga niya na hindi niya maintindihan si Brian Ye. Malinaw na nag-aral siya ng orthopedics at oncology sa Oxford, at masisiyahan siya sa isang napakagandang buhay, ngunit pumunta siya sa Africa para magsagawa ng battlefield rescue at natutunan ang isang napakahusay na neurosurgery. Malinaw na isa siyang master surgeon na may surgical skills, ngunit pagkatapos bumalik sa China ay pumunta siya sa Beijing 3rd Hospital upang maging isang respiratory physician. At ngayon ay mas pinalala pa, kahit na isuko ang isang magandang eksena ng pera, at pupunta upang mag-aral ng Chinese medicine, na tila bumababa sa paningin ng hindi mabilang na tao. Medyo kakaiba, haha. Hinawakan ni Brian Ye ang kanyang ilong at hindi ito itinanggi. Alam na alam niya na sa paningin ng maraming ordinaryong tao, ang kanyang mga salita, gawa at pagpili ay talagang hindi maintindihan. Inilarawan siya ni Nurse Olga So bilang medyo kakaiba sa halip na idirekta ka. Kung siya talaga ay isang baliw, maituturing siyang medyo magalang. Anyway, sana maging maayos ang lahat para sa iyo. Sinulyapan ni Nurse Olga So si Brian Ye. Hindi mo ba ako kinukumbinsi? Sa pakikinig sa mga salita ni Nurse Olga So, hindi maiwasan ni Brian Ye na magtanong ng may kuryosidad. Kumbansihin. Makikinig ka ba kung kumbansihin kita? Tanong ni Nurse Olga So nang walang pakialam. Hindi. Natigilan si Brian Ye saglit, pagkatapos ay umiling ng matapat. Okay lang, kung alam kong walang silbi ang panghihikayat, bakit ko sasayangin ang laway ko? Ikinuyom ni Nurse Olga So ang kanyang mga labi. Pagkatapos magsalita, tila may naisip na naman siya. Nakaramdam siya ng kaunting tunay, bukod dito, dahil sa tingin mo ay mahalaga ang Chinese medicine at sulit ang iyong seryosong pag-aaral, dapat mayroon kang dahilan, at anuman ang Chinese medicine, ang Western medicine ay hindi mahalaga, hanggat kaya nitong pagalingin ang mga sakit at iligtas ang mga tao. Salamat. Salamat sa hindi mo ako kinukumbinsi. Hindi inaasahan ni Brian Ye na sasabihin ni Nurse Olga So ang gayong bagay, at magkaroon ng gayong pananaw. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabigla sa kanyang puso. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya sa kanyang ulirat, na may bakas ng paghanga at pagpindot sa kanyang mga mata. Gilo kay Nurse Olga So. Hinahangaan ko si Nurse Olga So, isang nurse na maaaring magkaroon ng gayong tunay at mahalagang pananaw at opinyon. Kung ikukumpara sa maraming self-proclaimed na doktor, mas nauunawaan niya ito.
Ang napakilos ay ang pag-unawa at pagtitiwala sa kanya ni Nurse Olga Su. Saang gusali ka nakatira? Ihahatid na kita. Sinulyapan ni Nurse Olga Su si Brian Ye, at ang sulok ng kanyang mga mata ay sumulyap sa tanawin sa labas ng bintana ng kotse, na kinukumpirma na ang kotse ay malapit nang dumating sa Bawayuan Community, nag-alinlangan sandali, at nagtanong. Kahit na ang ekspresyon ni Brian Ye ay tila maayos, at nang bumalik siya sa lahat ng paraan, ang kanyang mga iniisip sa pakikipag-usap at pakikipag-chat ay mas malinaw pa rin, at hindi naman tila seryoso siyang umiinom, nararamdaman pa rin niya na ipinadala si Brian Ye sa kanya. Mas ligtas na umuwi. Hindi na, napakatagal na ng gabi, kaya hindi na kita aabalahin, ayos lang ako, makakabalik ako mag-isa. Mabilis na ikinaway ni Brian Ye ang kanyang kamay at sumulyap sa labas ng bintana ng kotse. Pagkatapos tiyakin na malapit na siya sa bahay, mabilis niyang niluwagan ang kanyang seatbelt at naghanda na bumaba sa kotse. Humph, huwag gamitin, kapag gusto ko talagang ihatid ka sa bahay. Bagamat alam niyang mabait si Brian Ye, at walang ibig sabihin, ngunit nang makita si Deputy Brian Ye na natataranta, na parang natatakot siyang umuwi sa kanya, hindi napigilan ni Nurse Olga Su na makaramdam ng kaunting awkward at hindi komportable. Sige, Nurse Su, maraming salamat sa araw na ito. Mag-ingat ka sa iyong sarili. Bumalik ka at magpadala sa akin ng mensahe. Hindi napansin ni Brian Ye ang pagbabago sa ekspresyon ni Nurse Olga Su. Pagkahinto ng taxi sa gate ng community, nagmadaling binuksan ni Brian Ye ang pinto at bumaba ng kotse. Pagkatapos bumaba ng kotse, lumingon siya at tumingin kay Nurse Olga Su ng seryoso. Salamat. Master, umalis ka. Sa pakikinig sa magalang na salita ni Brian Ye, ang hitsura sa mukha ni Nurse Olga Su ay naging mas pangit. Mabait niyang ipinadala si Brian Ye, dahil lang sinabi niya ang salamat ng magalang. Hindi pinansin ni Nurse Olga Su si Brian Ye at direktang sinabi ng malamig sa taxi driver. Okay. Paano ito pupunta? Galit ba siya? Pero bakit siya nagagalit? Wala naman akong sinabing mali, hindi ba't sinabi ko sa kanya ang salamat? Bukod dito, hindi ba't nagkaroon ka ng magandang pag-uusap kanina lang? Bakit ka nagalit bigla? Nang makita ang taxi driver na umaalis, hindi napigilan ni Brian Ye na matigilan. Kahit na siya ay mapurol, nararamdaman niya na ang tono at saloobin ni Nurse Olga Su ay mali kanina, ngunit kung bakit galit si Nurse Olga Su, ngunit naramdaman niya na ang ilang monghe na si Zhang Er ay nalito at hindi maintindihan kung paano mag-isip. Palagi bang sinasabi ng matanda na ang isang babae ay isang napaka-hindi kapani-paniwalang hayop, at ang ideya ng isang babae ay palaging nakakalito sa isang lalaki. Natigilan at tumayo roon na nag-iisip sandali, sa wakas ay sumuko ng walang magawa si Brian Ye at umiling ng mapait na ngiti, lumingon at naglakad patungo sa komunidad. Ang desisyon ni Brian Ye na umalis sa Northern Suburbs 3rd Hospital ay hindi nakakagulat na mariing tinutulan ni Manuel Zhao sa sandaling sinabi niya ito. Mas malaki ang reaksyon ni Manuel Zhao kaysa sa inaakala ni Brian Ye. Nang marinig niyang sinabi ni Brian Ye na aalis na siya, ang kanyang ekspresyon at reaksyon ay nagpagulat sa makapangyarihang puso ni Brian Ye. Pagkatapos ipaliwanag ni Brian Ye kay Manuel Zhao sa isang seryosong paraan, sinabi ang kanyang mga iniisip, at nagpakita ng isang matatag na saloobin, sa wakas ay nag-aatubiling sumang-ayon si Manuel Zhao sa pagpili ni Brian Ye. Ngunit hindi pa rin hinayaan ni Manuel Zhao na umalis si Brian Ye ng direkta gaya ng iniisip niya. Sa halip, binigyan si Brian Ye ng parehong titulo, bilang isang lifetime honorary expert sa neurosurgery, nakapareho ng dalawang nangungunang eksperto, sina Professor Harlem Chen at Dr. Margie Gao. Pagkatapos matanggap ang titulong ito, saan man siya magtrabaho, eksperto pa rin si Brian Ye sa North Suburb No. 3 Hospital. Tatanggap siya ng sahod bawat buwan. Sa North Suburb No. 3 Hospital, nakatagpo siya ng mga sobrang hirap na pasyente at neurosurgery experts. Kung hindi mo ito malampasan, maaari mong hilingin sa kanya na pumunta at lutisin ito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito sa loob ng ilang sandali, sumang-ayon din si Brian Ye na pangalanan ang Beijing 3rd Hospital. Gayunpaman, para sa kanya, mayroon ding patuloy na paghihiwalay ng Beijing 3rd Hospital. Ano man ang pangalan nito, ang Beijing 3rd Hospital kung talagang nakatagpo siya ng problema, hindi siya tatanggi. At alam din niya na kung ang kanyang pangalan ay nakasabit ngayon sa North Suburb 3rd Hospital, ito ay may kaunting halaga pa rin sa North Suburb 3rd Hospital, at napakasaya niyang makapagbigay ng kaunting tulong sa North Suburb 3rd Hospital. Din Manuel, okay lang na maglagay ng pangalan, ngunit kalimutan na natin ang titulo ng ekspertong ito. Batay sa aking kaalaman, natatakot ako na hindi masyadong maganda na ilagay ang titulong ito.
Walang problema sa pagpapangalan, ngunit sa tingin ni Brian Ye ay medyo pinalaki ang titulo ng honorary expert para sa buhay. Sina Professor Harlem Chen at Dr. Margie Gao ay parehong sikat na senior sa domestic neurosurgery, at isa lamang siyang binata na kababalik pa lamang sa China. Hindi masyadong maganda. Sa iyong kaalaman, bakit hindi ito masyadong maganda? Kung hindi mo maisasabit ang titulong ito, sino pa sa buong Chinese nation ang karapat-dapat na maisabit ang titulong ito? Medyo hindi makapagsalita si Manuel Zhao sa sinabi ni Brian Ye. Kung hindi niya mas kilala si Brian Ye, alam ang ugali ni Brian Ye, at alam na ang sinabi ni Brian Ye ay ang katotohanan, malamang naiisipin niya na sinasadya ito ni Brian Ye. Sa teorya, maaari siyang makipag-usap sa mga nangungunang eksperto tulad ni Dr. Bell tungkol sa pananabik ni Dr. Bell. Tungkol sa kakayahan ng operasyon, ang kanyang operasyon, kahit na ang Wellington Hospitals Brandon at ang iba pa ay nagulat. Sino sa buong bansa ang mga ngahas na questionin ang kanyang titulo bilang isang eksperto? At dahil sa pag-unawa kay Brian Ye, mas nakaramdam si Manuel Zhao ng pagtataka at pagtataka sa kanyang puso. Napakabata pa ni Brian Ye, nakamit na niya ang gayong matataas na tagumpay, at nakakuha ng gayong malaking reputasyon at prestihiyo. Sabihing mayabang, kahit man lang dapat medyo mayabang. Ngunit hindi ginawa ni Brian Ye. Tila hindi niya alam kung gaano siya kagaling ngayon, at tila palagi niyang pinapanatili ang isang napakababang loob na saloobin. Ang mas mahalaga ay ang mapagpakumbabang saloobin ni Brian Ye ay hindi lamang nagpapanggap, ngunit tila talagang nararamdaman niyang hindi siya sapat mula sa kaibuturan ng kanyang puso, at hindi niya nararamdaman na mayroon siyang anumang ipagmalaki. Ito ba ang mas makapangyarihan kung mas mapagpakumbaba ito? Ngunit hindi ba ang ganitong uri ng mentalidad ay karaniwang kapag mas matanda ka na? Napakabata pa ni Brian Ye, paano niya sinanay ang gayong magandang mentalidad? Paano siya lumaki? Ano ang naranasan niya sa kanyang paglaki? Hindi maiwasan ni Manuel Zhao na maging medyo curious tungkol sa karanasan sa paglaki ni Brian Ye. Din Manuel, alam mo, kababalik ko lang sa China ngayon, at medyo mababa pa rin ang aking mga kwalifikasyon. Bagamat tinatanggap ko ang pangangalaga mo at ni Director Wang at palaging tinatamasa ang pagtrato ng Deputy Director, sa katunayan, isa pa rin akong ordinaryong doktor, kaya sa tingin ko ay hindi talaga angkop na tawagan ang ekspertong ito. Patuloy na hinimok ni Brian Ye si Manuel Zhao na talikuran ang titulo ng eksperto. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Naipasa ko na ang iyong aplikasyon para sa Deputy Director. Kung walang mga aksidente, malapit nang ilabas ang iyong titulo. Bumalik sa kanyang ulirat si Manuel Zhao at ikinaway ang kanyang kamay ng direkta, na binabaliwala ang sinabi ni Brian Ye. Ano? Natigilan si Brian Ye, at pagkatapos ng ilang sandali ay bumalik siya sa kanyang ulirat, na iniisip na nagkamali siya ng dinig. Din Manuel, nagkakamali ka ba? Ang aking mga kwalifikasyon ay hindi dapat sapat upang mag-apply para sa Deputy Chief Physician, tama ba? Ayon sa normal na pangyayari, ang iyong mga kwalifikasyon ay talagang hindi sapat, ngunit ikaw ay nasa isang espesyal na sitwasyon, at maaari rin kaming mag-apply para sa mga espesyal na gawain. Ikinaway ni Manuel Zhao ang kanyang kamay. Ito. Hindi ba maganda? Hindi ba ito lumalabag sa mga panuntunan? Nang marinig na nag-apply si Manuel Zhao para sa kanya para sa mga espesyal na gawain, nag-alinlangan si Brian Ye sandali, medyo nag-aalala at tunay. Bagamat sa kanyang puso ay medyo hindi niya sinasang-ayunan ang hierarchical title system ng domestic medical system, dahil ang mga panuntunan ay naitatag, naramdaman ni Brian Ye na ang mga panuntunan ay dapat igalang sa halip na pagiging patas. Huwag kang mag-alala, hindi ako gumagamit ng kapangyarihan para sa personal na pakinabang at lumalabag sa mga panuntunan para sa iyo, ngunit ikaw ay isang espesyal na bagay sa iyong sarili. Kung hindi ka bibigyan ng titulo ng Deputy Director, ang iba ay magkakaroon ng Deputy Moderama ng mga doktor na may titulong Direktor ang kahihiyan. Sa makatuwid, sa mahigpit na pagsasalita, ito rin ay isang panuntunan para sa iyo na gumawa ng mga espesyal na bagay. Nakita ni Manuel Zhao ang mga alalahanin ni Brian Ye sa isang sulyap, kung wala kang mga kasanayan, hayaan mo ang aking maliit na din na walang kakayahan. Kahit na mayroon akong kakayahan, hindi ako makakapag-apply para sa iyo. Ito. Nag-abala kay Din Zhao. Pagkatapos makinig sa mga salita ni Manuel Zhao, guminhawa si Brian Ye, basta hindi niya nilabag ang mga panuntunan o ginulo ang patas na kaayusan. Sa pag-iisip na tinutulungan siya ni Manuel Zhao na mag-apply para sa isang ranggo, ngunit malapit na siyang umalis sa North Suburb 3rd Hospital, nakaramdam siya ng kaunting pagkapahiya sa kanyang puso. Hindi ako nag-abala, gumawa lang ako ng ilang materyales para sa iyo at nagsumite ng ilang materyales sa aplikasyon sa iyo. Ikinaway ni Manuel Zhao ang kanyang kamay at ngumiti.
Pagkatapos noon, bago pa man makapagsalita si Brian Ye, seryosong sinabi ni Vice Dean Manuel Zhao sa kanya, Dr. Brian, alam kong sa galing mo, hindi mahalaga kung may titulo ka man o wala. Pero ang sistema dito sa China ay hindi katulad sa ibang bansa. Dahil pinili mong manatili rito at maging isang doktor na gumagamot at nailigtas ng buhay, mas magiging madali para sa iyo ang tumulong kung may formal kang titulo. Kaya huwag mo itong basta-basta baliwalain. Alam ko. Sagot ni Brian. Habang pinagmamasdan ng seryosong ekspresyon sa mukha ni Vice Dean Manuel, hindi maiwasan ni Brian na mapuko ang damdamin. Alam niyang isa itong paalala mula kay Vice Dean Manuel, at ang mga salitang binitiwan nito ay taimtim at mula sa puso. Bukod pa rito, kahit sinabi ni Vice Dean Manuel na hindi siya nahirapan at parang madali lang ang espesyal na tungkulin, alam ni Brian na hindi ganoon ka-simple ang lahat. Kahit pa ipinakita niya ang kanyang galing noong bumisita siya sa Wellington Hospital, alam niyang hindi basta-basta ang pag-a-apply ng titulo sa ilalim ng mahigpit na sistema ng kwalifikasyon sa China. Ang tanging magagawa ni Brian ay itanim sa puso ang malasakit at pag-aalaga ni Vice Dean Manuel, at hintayin ang tamang pagkakataon para masiklian ito. ICU, Intensive Care Unit. Sa may pintuan, nakapila ang mga kapamilya ng mga pasyente, naghihintay na ayusin ng mga nurse ang pagdalaw. May ilan ding nurse na abala sa pag-aayos ng pila, at pagtanggap ng mga lampin at iba pang gamit na dala ng mga kapamilya. Sinulyapan ni Brian Ye ang pila ng mga naghihintay dumalaw at ang mga abalang nurse. Tumalikod siya at naglakad papunta sa daanan ng mga doktor. Balak niyang dumaan doon para makapasok agad sa ICU. Pero bago pa siya makarating sa daanan, nakita na siya ng isang nurse at nagulat na sumigaw, Dr. Ye. Si Dr. Ye nga. Nang marinig ang sigaw ng nurse, agad na napatingin kay Brian Ye ang mga kapamilya ng mga pasyente. Nang makita nila si Brian Ye, nagmadali silang lumapit. Huwag kayong magkagulo. Pumila ng maayos. Kung gusto niyong dalawin ang mga kapamilya niyo, pumila kayo ng maayos. Huwag kayong magkagulo. Sinubukan pigilan ng nurse ang mga kapamilya at sumigaw ng malakas para mapanatili ang ayos. Pero hindi siya pinakinggan ng mga ito. Dr. Ye, hello po. Kapamilya po ako ng pasyente sa bed 82. Pwede niyo po bang tingnan ang matanda ko? Dr. Ye, kapamilya po ako ng pasyente sa bed 32. Kagabi lang po inoperahan ang tatay ko. Pwede niyo po bang tingnan? Para sa mga kapamilya, si Brian Ye ay parang isang anghel. Gusto nilang samantalahin ang pagkakataon para humingi ng tulong para sa kanilang mga mahal sa buhay. Huwag po kayong magkagulo. Kalma lang po kayo at makinig sa akin. Nang makita ang mga mukhang puno ng pagmamakaawa, napangiti si Brian Ye. Hindi niya alam kung paano siya nai-report ng mga tao sa internet. Itinuturing ba nila siyang isang makapangyarihang doktor? May kasanayan siya sa operasyon, pero alam niya kung hanggang saan lang ang kaya niya. Hindi siya isang Superman. Bukod sa operasyon, marami pa siyang hindi gaanong kabisado. Hindi niya kayang suklian ang tiwala nila. Pero alam din niyang walang saysay ang mga salitang iyon sa mga oras na ito. Gumana pa rin ang mga salita ni Brian Ye, at agad na kumalma ang mga kapamilya. Alam ko po ang nararamdaman niyo ngayon, at naiintindihan ko kayo. Sa ganitong paraan, papasukin niyo muna ako. Sinisiguro ko sa inyo na titingnan ko ng mabuti ang bawat pasyente. Kung may maitutulong ako, tutulong ako hanggat kaya ko. Kung hindi ko naman kaya, huwag kayong mag-alala. Maniwala po kayo sa mga doktor niyo. Taos pusong sinabi ni Brian Ye sa lahat. Salamat po, Dr. Ye. Nang marinig ang mga salita ni Brian Ye, mabilis na tumabi ang mga kapamilya na may pasasalamat. Salamat po sa inyong lahat. Ipagpatuloy niyo po ang pagpila dito ng maayos. Huwag niyo pong istorbohin ang ayos ng ICU, at huwag pong makaapekto sa trabaho ng mga medical staff sa loob, okay po? Lahat po tayo may mga kamag-anak sa ICU, kaya nakasalalay dito ang kaligtasan nila. Tumalikod si Brian Ye at naglakad papunta sa daanan, habang patuloy na pinapayuhan ang mga kapamilya. Sorry po, Dr. Ye. Magpila na po kami ng maayos. Biglang namula ang mga mukha ng mga kapamilya, at isa-isa silang bumalik sa kanilang mga pwesto at muling pumila. Dr. Ye, salamat po. Sorry po kanina. Nakita ng nurse na tinulungan siya ni Brian Ye na ibalik ang ayos ng pila, at nagpasalamat siya. Naalala niya na dahil sa kawalang ingat niya, muntik na niyang ilagay sa peligro si Brian Ye. Kaya mas lalo siyang nakonsensya. Ayos lang po. Wala yon. Magtrabaho ka ng mabuti. Ngumiti si Brian Ye sa nurse. Bagamat medyo nagpabeya ang nurse, hindi niya ito sinisisi. Alam niyang nasobrahan lang ito sa excitement. Bukod pa rito, may distansya na mahigit 10 metro mula sa hallway papunta sa daanan.
Kahit hindi sumigaw ang nurse, baka makita rin siya ng ibang tao. Kung may dapat sisihin, siya pa rin ang may kasalanan. Hindi niya inaasahan na makikilala siya ng mga nurse at pasyente sa ICU, at sobrang masigasig ang mga kapamilya. Kung alam lang niya, sana nagsuot na lang siya ng maskara, o mas nag-ingat na lang siya kanina. Dr. Ye. Pagpasok pa lang niya sa ICU, nakilala na rin siya ng nurse na namamahala sa pagpaparehistro. Hello po. Magpaparegister po ako. Gusto ko pong tingnan ang pasyente sa bed 35. Ngumiti si Brian Ye at ipinasa ang kanyang work permit sa nurse. Ang bed 35 ang numero ng kama ng pasyenteng inoperahan niya noon. Pupunta siya sa ICU para tingnan ang kalagayan nito. Pagkatapos ng operasyon, pumunta siya rito para tingnan ang pasyente sa ikalawang araw. Nang makumpirma na stable ang kondisyon at walang panganib sa buhay, ipinasa ni Brian Ye kay Allison Zhao ang follow-up na pangangalaga. Si Allison Zhao ang nag-aasikaso sa pasyente sa mga nakaraang araw. Bagamat may tiwala si Brian Ye sa mga kasanayan ni Allison Zhao, bago siya umalis sa 3rd Northern Suburb Hospital, gusto pa rin niyang tingnan ang pasyente at gampanan ang kanyang responsibilidad. Matapos makumplito ang mga pamamaraan ng pagpaparehistro, nagsuot si Brian Ye ng maskara at sterile gown, at pumasok sa ICU sa ilalim ng pamumuno ng nurse. Kamusta ang diet at pagdumi ng pasyente nitong mga nakaraang araw? Normal ba? Pagdating sa bed 35, sinuri ni Brian Ye ang data ng pasyente, at pagkatapos ay tumingin sa nurse. Normal naman po. May mga records po rito. Mabilis na tumango ang nurse, kinuha ang isang medical record book, at ibinigay kay Brian Ye. Iba sa pangkalahatang ward, sa ICU, kailangang itala ang araw-araw na pag-inom at paglabas ng pasyente. Tinanggap ni Brian Ye ang medical record book, at sinimulang tingnan ang mga tala ng pasyente. Ang gamot na ito, dagdagan mo ng kaunti. Tapos ang gamot na ito, bawasan mo ng 1/4. Dagdagan din ang nutritional input. Matapos basahin ang mga record ng pasyente, sinuri ni Brian Ye ang pulso ng pasyente at kinumpirma na normal ang kalagayan nito. Nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, inayos niya ang orihinal na plano ni Allison Zhao sa pagsusumit ng medical record. Ayos naman ang plano ni Allison Zhao, pero naramdaman ni Brian Ye na kung babaguhin niya ito, mas mapapabilis ang paggaling ng pasyente. Okay po. Mabilis na tumango ang nurse. Dr. Ye, may iba pa po ba kayong utos? Matapos isulat ang mga tagubili ni Brian Ye, itinaas ng nurse ang kanyang ulo at kinakabahang tumingin kay Brian Ye. Wala na. Sino ang pasyente sa tabi niya? Umiling si Brian Ye at tumingin sa pasyente sa tabi. Orthopedic patient po. Dapat po makakalabas na siya ng ICU bukas. Mabilis na sabi ng nurse. Tingnan ko. Tumango si Brian Ye, kinuha ang medical record sa tabi ng kama, at sinimulang basahin ito. Bagamat hindi siya mayabang para isipin na matutulungan niya ang bawat pasyente, dahil nangako siya sa mga kapamilya, nagdesisyon si Brian Ye na gawin ang lahat ng kanyang makakaya para tumulong. Matapos basahin ang medical record ng orthopedic patient, nagsimula si Brian Ye na tumingin sa iba pang pasyente. Dr. Ye, tutulungan niyo po ba talaga ang bawat pasyente na tingnan? Matapos panoorin si Brian Ye na isa-isang tumingin sa 3 o 4 na pasyente, hindi napigilan ng nurse na magtanong kay Brian Ye. Narinig din niya ang nangyari sa entrance ng ICU kanina. Akala niya, mga kapamilya lang ni po yan si Brian Ye, pero hindi niya inaasahan na seseryosohin niya ito. Oo. Dahil nangako ako sa kanila, titingnan ko sila. Tumango si Brian Ye at ngumiti. Nang marinig ng nurse na gustong makita ni Brian Ye ang mga pasyente sa ICU, natigilan siya. Alam niya na kasama sa ICU center na ito ang mga pasyenteng ipinadala lang mula sa iba't ibang departamento pagkatapos ng operasyon. May halos 100 tao rito. Gaano katagal bago niya basahin ang lahat ng ito? At may mga pasyente sa bawat departamento, hindi lang mga pasyente ng neurosurgery. Makikita ba talaga ni Brian Ye ang lahat ng ito? Ano ba, may problema ba? Kung busy ka, hindi mo naman kailangang sumama sa akin. Pwede ka nang bumalik sa trabaho mo. Itatala ko na lang ang mga komento ko. Nang makitang natulala ang nurse, naalala ni Brian Ye at sinabi ito na may pagkapahiya. Hindi po. Wala po akong ginagawa. Sasamahan ko na lang po kayo, para maipakilala ko po kayo sa mga pasyente. Mabilis na sabi ng nurse. Kung gayon, magiging mahirap. Nang makitang nag-aatubili ang nurse na umalis, hindi na nagpaumanhin si Brian Ye. Mas mapapadali nga siya kung may magpapakilala sa kanya sa pangkalahatang sitwasyon ng pasyente. Pero, Dr. Ye, may halos 100 tao rito, at may mga pasyente sa iba't ibang departamento.
Gusto niyo po ba talagang basahin ang mga records nila isa-isa? Habang inaakay niya si Brian Ye papunta sa susunod na pasyente, hindi napigilan ng nurse na magtanong muli. Ayos lang. Alam ko. Titingnan ko lang naman. Nangako ako sa kanila, kaya hindi ako pwedeng bawiin ang sinabi ko, di ba? Huwag kang mag-alala, kung hindi ko alam ang mga sintomas, hindi ako magpapasya ng basta-basta. Naunawaan ni Brian Ye ang pagkamausisa at pag-aalala ng nurse, at ngumiti at nagpaliwanag sa kanya. Dr. Ye, hindi ko po sinasadya. Namula ang mukha ng nurse, at baka sa mga mata niya ang pagkapahiya. Okay lang. Dapat lang na maging maingat ka. Ngumiti si Brian Ye sa nurse, at habang nagsasalita, kinuha niya ang medical record ng isang pasyente at sinimulang suriin itong mabuti. Bagamat sinabi ni Brian Ye at ng nurse na titingnan lang nila ito ng casual, sa totoo lang hindi ito basta-basta para kay Brian Ye. Sineseryoso niya ang bawat pasyente. Hindi lang dahil nangako siya at kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako, kundi dahil din sa nakakapagod mag-check ng mga medical record ng pasyente sa ganito kalaking lugar. Kaya para kay Brian, ito ay isang magandang pagkakataon para matuto at magsanay. Makikita niya kung paano gamutin ng mga doktor sa iba't ibang departamento ang mga pasyente, at kung paano ang kanilang post-operative treatment. Kabilang sa mga doktor na ito, marami ang mga direktor at deputy chief doctor ng iba't ibang departamento. Sila ay mga piling eksperto sa bawat departamento. Marami sa kanilang mga paraan ng paggamot ay napakahalaga kay Brian Ye. Ang ganitong uri ng magulong pag-aaral ay walang saysay sa ibang mga doktor, at walang doktor ang gagawa nito, ngunit napakahalaga nito kay Brian Ye. Dahil hindi itinuturing ni Brian Ye ang kanyang sarili bilang isang propesyonal na doktor sa anumang departamento, at hindi rin niya layunin na maging isang doktor na dalubhasa sa isang partikular na departamento. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit nagdesisyon siyang umalis sa Beijing 3rd Hospital, ngunit hindi siya nag-atubiling tanggihan ang lahat ng imbitasyon ng mga ospital. Pinahahalagahan ng mga ospital na iyon ang kanyang kasanayan sa pag-opera sa larangan ng neurosurgery. Kung papayag siya sa mga imbitasyon na iyon, magiging doktor lang siya ng neurosurgery, na hindi niya gusto ngayon. Ang layunin ni Brian Ye ay maging isang super doktor. At ang isang super doktor ay hindi dapat limitado sa isang partikular na departamento o propesyonal na larangan. Dapat siyang matuto mula sa mga kalakasan ng iba at magaling sa anumang larangan. Ano man ang larangan ng sakit, dapat siyang maging pamilyar at marunong tumugon. Kaya, ang mga paraan ng paggamot sa lahat ng departamento ay mahalaga para kay Brian Ye. Para sa mga ordinaryong tao, ang layuning ito ay parang kabaliwan. Kung sasabihin ito ni Brian Ye, kahit na magpakita ang mga eksperto ni Brian Ye sa Wellington Hospital sa China, iisipin pa rin ng lahat na baliw si Brian Ye. Iisipin nilang nananaginip lang siya. Kahit si Brian Ye mismo, noong sinabi sa kanya ng matanda ang ideyang ito, naramdaman din niyang baliw ang matanda, at imposible itong makamit. Kahit pagkatapos niyang bumalik sa China, bagamat kumikilos si Brian Ye ayon sa mga inaasahan at layunin ng matanda, wala siyang gaanong kumpiyansa sa kanyang puso. Nagdala lang siya ng pakiramdam ng pagkakasala at pagmamahal sa matanda. Dapat itong gawin, at nararamdaman kung hindi natin dapat bigon ang mga inaasahan ng matanda, at dapat tayong magsikap sa direksyong ito. Ngunit ngayon, habang ang paglilinang ni Brian Ye ay sumulong sa ikalawang antas ng Longevity Ju, ang kumpiyansa at paniniwala ni Brian Ye ay unti-unting lumago, at pareho silang naging matatag. Pagkatapos mag-adjust sa loob ng panahong ito, lubos na siyang nakasigurado na ang pag-unlad ng Longevity Secret Art ay nagdala sa kanya hindi lamang ng mga pisikal na pagbabago, kundi pati na rin ng mga pagbabago sa utak. Sa proseso ng pag-unlad ng Changshengju, ang kanyang utak ay lalo pang napaunlad. Ang ganitong uri ng pag-unlad ng utak, bukod pa sa kanyang mas mabilis na reaksyon at pag-iisip, mas matalas na pakiramdam ng 5 pandama, pati na rin ang kanyang orihinal na pambihirang memorya ay napabuti rin sa isang tiyak na lawak. Ang pagpapabuting ito ay lubos na nagpabuti sa kumpiyansa ni Brian Ye at ginawa ang kanyang kalooban at paniniwala na mas matatag. Nang makita si Brian Ye na tinitingnan ang mga medical record ng mga pasyente sa isang napakaseryoso at responsableng paraan, ang tingin sa mga mata ng nurse ay unti-unting naging paghanga mula sa simula ng pagdududa at pagkamausisa. Siguro ito ang dahilan kung bakit siya minamahal ng maraming pasyente sa Department of Respiratory Medicine sa loob ng maikling panahon. Dahil talagang tinatrato niya ang bawat pasyente ng may puso. Naalala ng nurse ang ulat tungkol kay Brian Ye na nakita niya kamakailan. Sinabi nito na si Brian Ye, bilang isang pangkalahatang doktor, ay nalampasan na si Wang Yanchao, ang direktor ng kanilang departamento, sa loob lamang ng ilang buwan pagkatapos pumasok sa Department of Respiratory Medicine.
Araw-araw, ang mga taong naghahanap sa kanya para magparehistro ay nakapila ng mahaba, at may mga pasyente na gumigising ng maaga para makuha ang numero ni Brian Ye. Sa loob lamang ng ilang buwan, ang klinika ni Brian Ye ay napuno ng iba't ibang bandila. Nang makita niya ang ulat na ito, naramdaman niyang medyo pinalaki ang ulat. Ito ay dahil lamang sa sikat si Brian Ye ngayon, kaya sinadya niyang isulat ang mga bagay na ito upang sundan ang uso at mga hotspot, at pinuri niya si Brian Ye upang maakit ang pagmamahal ni Brian Ye. Gusto ito ng mga tagahanga, ngunit ngayon, sa tingin niya ay talagang posible. Ang seryosong saloobin ni Brian Ye sa pasyente ay sapat na upang makuha ang pagmamahal at paggalang ng pasyente. Bukod pa sa sinserong saloobin ni Brian Ye, ang erudition ni Brian Ye ay labis ding ikinagulat ng nurse. Ang dahilan kung bakit iniisip ng nurse na ito na seryoso si Brian Ye ay hindi lamang dahil talagang tinitingnan ni Brian Ye ang bawat medical record ng pasyente at nagtatanong tungkol sa kondisyon ng bawat pasyente, kundi dahil din sa sinusuri ni Brian Ye ang mga pasyente sa iba't ibang departamento ng isa-isa. Talagang isinulat ni Xu Huan ang kanyang payo ng seryoso sa maraming pasyente. Hindi na kailangang sabihin para sa mga pasyente sa orthopedics at neurosurgery, ito ay orihinal na specialty ni Brian Ye, at hindi niya ito makikita na kakaiba, ngunit si Brian Ye ay maaari ring magbigay ng payo sa mga pasyente tulad ng gastrointestinal surgery. Nakaramdam siya ng kaunting pagkabigla at paghanga. Hindi siya isang profesional na doktor, o kahit isang profesional na nurse na namamahala sa mga pasyenteng iyon. Hindi niya naiintindihan ang mga mungkahi sa pagsasaayos na isinulat ni Brian Ye. Hindi siya sigurado kung talagang magagandang mungkahi ito, ngunit nagtatrabaho siya sa ICU sa buong taon. Nurse ni Brian Ye, naririnig pa rin niya ang ilan sa mga tanong na itinanong ni Brian Ye. Ang isang bagay na sigurado siya ay ang mga tanong na itinanong ni Brian Ye ay tungkol sa mga ideya, at ang mga sinabi ni Brian Ye ay iba. Ang mga katangian ng gamot ay ganap na tama. Bukod dito, may mga profesional na doktor sa ICU. Nang makita ni Brian Ye ang isang pasyente sa cardio-great vascular surgery, nagkataon na naroon din ang chief doctor para suriin ang kondisyon ng pasyente. Nakipag-usap si Brian Ye sa kanya ng direkta noong panahong iyon, at binigyan siya ng payo. Kilala ng nurse na ito ang direktor ng cardiac surgery. Ito ay isang napakayabang at dominante na doktor. Sa normal na sitwasyon, hindi siya makikinig sa mga mungkahi ng ibang tao. Kadalasan ng mga nurse na ito, pati na rin ang iba pang mga doktor sa heart surgery, ay paminsan-minsan na nagbibigay ng ilang komento. Hindi niya ito pinapansin, ngunit pagkatapos marinig ang mungkahi ni Brian Ye, nagpakita ng pagkamulat ang direktor ng heart surgery. Mapagpakumbaba niyang tinanggap ang mungkahi ni Brian Ye at inayos ang plano para sa pasyente. Noong panahong iyon, nanlaki ang mga mata ng nurse. Ang profesional na nurse na namamahala sa pasyente sa heart surgery ay mas nagulat na malapit ng malaglag ang kanyang mga mata. Mula noong panahong iyon, tunay na nakasigurado ang nurse na binisita ni Brian Ye ang mga pasyente ng isa-isa, at ang payo na ibinigay niya sa mga pasyenteng iyon ay maaaring hindi lamang nagpapanggap, ngunit talagang tumitingin ng seryoso. Magbigay ng payo ng seryoso. At kung talagang tinitingnan ni Brian Ye ang mga medical record ng seryoso at nagbibigay ng mga mungkahi ng seryoso, kung gayon gaano kaya kaalaman si Brian Ye. Gaano karaming profesional ang alam mo? Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.